Matapos kumalat ang balita tungkol sa mga sugat ni Padre Pio, nalula siya sa bumuhos ng mga liham mula sa mga taong humihiling ng kanyang panalangin at payo. Tinutulungan siyang tugunan ng mga ito ng kanyang alalay na si Fra Cristoforo. Ang simple at direktang payo ni Padre Pio ay nakakagulat at nakakaaliw kay Fra Cristoforo. Samantala, nakarating sa Santa Sede o sa Vatikano ang balita tungkol kay Padre Pio. Ang ulat ng isang nag-aalinlangan na doktor at fraile, si Padre Agostino Gemelli, na itinampok ko sa nakaraang episodyo, ay nagduda sa pagiging tunay ni Padre Pio. Kaya pati si Cardinal Ratti, na naging si Papa Pio XI o Pope Pius XI, ay naging mailap at maingat din tungkol pa dito. Isang araw, biglang nakatanggap si Padre Pio ng liham mula sa Santa Sede na may dalang malungkot at masamang balita. Ano kaya iyon? Iyan ang inyong tuklasin sa ating pagtatanghal ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid, upang maghatid na naman ng isang episodyo o isang yugto sa banal na buhay ng mistiko at santong si San Pio ng Pietrelcina. Tumutok at subaybayan ang mga detalye ng episodyo ngayong araw. Sa kabila ng suporta at proteksyon ni Padre Serelli, si Padre Agostino Gemelli na biglang subulpot sa monasteryo at marahas na tinangkang suriin ang mga sugat ni Padre Pio sa katunayan ay ipinadala nga ng Santa Sede. Siya ay bumalik sa Roma na naghihimutok at sumulat ng isang galit na liham tungkol kay Padre Pio at narito ang kanyang isinulat. Si Padre Pio ay isang taong nagkukulang sa larangan ng kaalaman, mahina sa pag-iisip, nakakasawa ang mga ideya at may bahagyang sariling pagkukusa. Kung minsan ay mukha siyang mapagkumbaba, ito ay dahil sa kakulangan sa pag-iisip kaysa sa anumang kabutihan. Si Padre Pio ay isang abang may sakit na tao na kakaunti ang katalinuhan na ginagamit ng kanyang mga nakatataas upang isulong ang isang pangloloko. Bagamat noong una ay walang pumapansin sa sulat, nagsimulang kumalat ang mga kopya nito sa mataas na bahagi ng hierarkiya ng simbahang Italyano. Ang ilan na nag-aalinlangan sa ulat ni Padre Gemelli ay nagpadala ng kanilang sariling mga doktor upang suriin si Padre Pio. Ang iba ay nakumbinsi ni Padre Gemelli at naniwala na si Padre Pio ay isang manloloko. Ang bawat klerigong Italyano na mahalaga ay tila may sariling opinyon kay Padre Pio. Isang tao na nagbasa ng liham ni Padre Gemelli na may malaking interest ay si Cardinal Achille Ratti, ang arsobispo ng Milan. Tila ba masama ang tingin niya kay Padre Pio noong mga panahong iyon? Pagkalipas na ilang buwan, ang arsobispo Achille Ratti na ito ay nahalal bilang Papa Pio XI o Pope Pius XI. Samantala, lumaki palalo ang katanyagan ni Padre Pio. Noong ika-31 ng Mayo, 1923, May 31, 1923, ay isang karaniwang araw para sa tanyag na ngayong praile ng San Giovanni Rotondo. Kalagitnaan ng umaga noon at katatapos lang magdiwang ng misa ni Padre Pio. Gaya ng nakasanayan na niyang gawin sa mga oras na ito ng araw, umupo siya sa kanyang selda habang tinitingnan ang mga liham na nakatambak sa kanyang harapan na parang isang maliit na bundok sa kanyang mesa. Karamihan sa kanila ay mula sa mga estranghero na humihiling ng mga panalangin o payo. Napakaraming liham ang dumating para kay Padre Pio kaya inatasan siya ng kanyang mga nakatataas ng isang alalay upang tulungan siyang tumugon sa kanilang lahat. Isang baguhan na nagngangalang Fra Cristoforo. Si Fra Cristoforo ay naglabas ng isang liham mula sa tumpok at binuksan ito. Ang liham na ito ay mula sa isang ginang na nagngangalang Mariana ng Palermo. Sabi niya, tingnan natin. Sinuri ni Cristoforo ang mahabang sulat.
sinusubukang makuha ang diwa ng kahilingan. At sinabi niya, bueno, gusto niya ng mga panalangin at espiritual na payo. Dumadalo raw siya sa misa 3 beses sa isang linggo at hindi palagi nagdarasal. Gusto niyang malaman kung paano siya magiging mas banal. Tapos meron pa 3 o 4 na pahina pa ang isinulat niya tungkol sa buhay niya at ang mga espiritual na pakikipaglaban niya o pakikipagtunggali. Napabuntong hininga si Padre Pio at umiling. Kinuha niya ang panulat sa papel at nagsimulang magsulat. Pagkatapos ay iniabot ang papel kay Fra Cristoforo at sinabi, ipadala mo ito kay Ginang Mariana. Nagulat si Cristoforo sa mabilis na tugon ni Padre Pio sa napakahabang sulat. Binasa niya ang tugon ni Padre Pio at narito sila, no? Mahal na Ginang, kung gusto mong maging isang mas banal, gawin mo ang mga bagay na nararapat para makamit ito. Dumalo ka sa misa 7 araw sa isang linggo sa halip na 3 at palagi ang manalangin sa halip na paminsan-minsan lamang. Kay Kristo, sa ilalim na Maria, Padre Pio ng San Giovanni Rotondo. Napangiti si Cristoforo sa pagiging simple at karunungan ng sagot ni Padre Pio. Ano? Sabi ni Padre Pio sabay kindat ng mata. Ang kabanalan talaga ay hindi ganoon kakomplikado. Ang sagot ay kadalasang nasa harap mo. Bueno, ilan na ba yung mga iyan sa ngayon? Sa ngayon ay pang-10 na po ngayong umaga, Padre. Magaling. At ang susunod, binuksan ni Cristoforo ang isa pang liham. Ang isang mangangalakal ng Lazio ay humihiling ng mga panalangin para sa pagpapagaling ng kanyang anak na babae, si Benedicta. Siya ay may sakit ng pagkakonsumo. Yun ang tawag nila sa TB noon. Tumango si Padre Pio. Ang TB ay isang kakilakilabot na sakit. Ipagdadasal ko siya, aniya. At isinulat ang pangalang Benedicta sa isang talaan na itinatago niya malapit sa kanya upang ayusin ang mga kahilingan sa panalangin na natanggap niya. At tapos sabi niya, ang susunod, tingnan po natin, isang ito ay mula sa asawa ng isang magsasaka na nagngangalang Caterina. Ang kanyang anak na si Giuseppe ay nawawala. Siya ay labis na natatakot para sa kanya at nagdarasal para sa kanyang ligtas na pagbabalik. Tumango si Padre Pio at nagsimulang magsulat ng tugon. Hindi nawawala ang bata, sabi niya habang sumusulat siya. Lumabas siya papunta sa lungsod kasama ang kanyang mga masasamang kaibigan. Malapit na siyang bumalik at kakailanganin niya na latiguhin kung tatanungin mo ako. Inabot ni Padre Pio ang nota kay Cristoforo. Paano po ninyo nalaman niyon, Padre? Tanong ni Cristoforo. Napatingin si Padre Pio sa batang baguhan na may nakakalantang pandidilat. Namula si Cristoforo at bumulong ng paumanhin. Nang makitang di mapakali ang baguhan, ang titig ni Padre Pio ay napalitan ng isang pagngisi. Sinabi sa akin ng aking anghel na tagapag-alaga, sabi niya, kumindat. Pero halika, marami pa tayong dapat basahin. Ang trabaho mo ay hindi magtanong, kundi tulungan mo ako sa mga liham na ito. Opo, Padre, pamanhin, sabi ni Cristoforo. Pagkatapos ng puntong iyon ay pumasok ang isa pang praile sa selda ni Padre Pio. Isang liham para sa iyo, Padre Pio, sabi niya. Ano pa ba ang bago? Biro ni Padre Pio. Iminuwesta ang tumpok ng mga sulat sa kanyang mesa. Pero ito ay mula sa Santa Sede. Nanlaki ang mata ni Padre Pio sa pagka-alarma. Patingin nga niyan. Kinuha niya ang sulat, binuksan, at binasa ng mabuti. Lumungkot ang mukha niya habang binabasa iyon. Ano po yun, Padre Pio? Tanong ni Cristoforo. Naniniwala ang banal na tanggapan o ang Holy Office na mapanganib ako, mahinang sagot ni Padre Pio. Ang bagong Santo Papa ay laban sa akin. Hinihiwalay nila ako. Hinihiwalay kayo? Paano? Hindi na ako maaaring makapagmisa sa publiko.
Maaari lamang akong magdaos ng misa sa kapilya ng monasteryo dito sa Our Lady of Grace. At walang sino mang dadalo. At hindi na ako maaaring tumugon sa anumang mga liham. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang dalawa pang kapatid sa selda ni Padre Pio na may dalang malaking sako. Inutusan kami ni Padre Superior na kunin lahat ng mga liham na ito, Padre. Siyempre, sabi ni Padre Pio, pinawagayway ang kanyang mga kamay. Tinipon ng mga kapatid ang bawat liham na sa sako. Nawalan ng laman ang mesa ni Padre Pio sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit na 1 taon. Bago umalis, sinabi ng isa sa mga praile, "O, Fra Cristoforo, hindi ka na rin magtatrabaho para kay Padre Pio. Mangyaring bumalik ka na sa iyong selda." Yumuko si Cristoforo at tilisan ng kwarto. Naiwan si Padre Pio na mag-isa sa kanyang selda. Tila gumuho ang mundo ni Padre Pio. Mahirap para sa kanya na pasanin ang krus. Ngunit siya ay sumunod at nagpasakop sa utos ng Santa Sede. Si Padre Pio ay gumugol ng susunod na ilang taon sa katahimikan, nagdiwang ng misa ng pribado at hindi tumanggap ng mga bisita. Hindi niya nagawang sumulat sa kanyang mga espiritual na mga anak. Ang reaksyon ng banal na praile nang malaman ang bawat pagbabawal ay iangat ang kanyang mga mata sa langit at ipaubaya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Tinanggap niya lahat ng maluwalhati at ng may pagpapakumbaba, bagaman alam niyang hindi makatarungan ang mga parusang ito. At dito po tayo magtatapos at magwawakas na naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw at naway nakapulutan po din ninyo ng aral ang inasal ni Padre Pio sa harap ng mga pag-uusig sa kanya. At bago ko po kayo lisanin, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe ngayon din sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. At kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At suportahan po kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanan, mga taga-suporta at taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye tungkol sa paglahok, mangyaring puntahan ang aming website sa www.angtinignipadrepio.com www.angtinignipadrepio.com o kaya pinstin lang ang button sa taas at dadalhin po kayo nito sa aming website. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. At maraming salamat din po sa aming mga taga-suporta, mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.